lumipas na ang panahon, ilimot kita, O Panginoon. Praise God, mapagpalang gabi po sa bawat isa, sumaatin po ang gabay ng Diyos. Tunay nga ng aking buhay, lubos kong napabayaan. Salamat sa iyo, O Diyos, sa muling pagkakataon. Naloob mo sa akin, Panginoon, at sumikat ang banal na iyon. Praise God, mapagpalang gabi po, kamusta po kayo? Sumaatin po ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Wala na ko hangarin pang iba, O Kristo, tangi kong pag-asa. Kaligayahan at kapayapaan sa iyo, Diyos, aking muling nakanta. Nang ako'y magbalik loob, O Kristo. Salamat sa iyo, O Diyos, sa muling pagkakataon. Ikaw lamang at wala nang iba, Yesu Kristo, aking Panginoon. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Kaligayahan at kapayapaan sa iyo, O Diyos, aking muling nakanta. Nang ako'y magbalik loob, O Kristo. Natakbuhan kitang muli, at dahil dito aking natakbuhan ang sarili ko. Praise God, purihin po natin ang dakilang Diyos sa gabing ito na malakas tayong nakarating po at ako'y talagang nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Nako, muntik na po yata akong mag-live kanina doon po sa loob ng kotse o doon po sa loob po ng Grab. Grabe po ang traffic ngayon, mga kapatid. Magsimula po dyan sa E. Rodriguez at saka Quezon Avenue. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako po'y fresh pong galing ng Bataan dahil kami po ay nagkaroon ng assessment planning po ng aming research center sa UST. Tayo po'y naroroon ng July 28, 29, 30. Kanina ho, umalis po kami ng 1:00 ng hapon mula sa Bataan at nakarating po kami sa UST ng 4:30 ng hapon. All the while, nakarating ka ng 4:30 ng hapon,
nakabook po ako ng Grab ng mga 5:02, minomonitor ko po 5:02 po 5:02. From UST Hospital dun po ako sumasakay ng Grab kasi sabi ko para makaabot po ng Bible studies. Ako po'y dumating ng 6:42. 6:42 matakin yon, 5:02 na ako'y nakasakay po ng Grab mula UST na ang distansya lang ho ng bahay namin dito ay wala pa pong 15 minutes ho yata o 12 minutes po ang layo, pero umabot po ng halos 1 oras at 40 minuto ang biyahe. Hindi ko po alam kung bakit ganun po ka-traffic, pero pinahintulutan pa rin ng Panginoong Diyos na tayo po'y makarating bagaman pagod na pagod po, pero nasa akin po pa rin yung kagalakan at yung ngiti po. Tayo po ay biniyayaan ng Diyos, fresh po from Bataan, sa Morong po tayo, na kung saan nakapag-relax naman din tayo at nakita natin ang planning po para sa research trust naman ng UST for the next few months and the next few years to come. Kaya first time ko lang pong naranasan yan, almost pumantay yung biyahe po mula Bataan hanggang Maynila. Yung dito pong UST hanggang dito sa bahay namin, 1 oras at 42 o 40 minuto, 1 hour and 40 minutes po. Grabe. Ito po ang pinakamatagal na biyaheng naranasan ko po nang ako'y lumipat dito sa Quezon City papunta ng UST. Kahit saan kami sumingit, Quezon Avenue man, hindi gumagalaw, sabi ng driver namin, pasok tayo ng E. Rodriguez, lalong hindi gumagalaw po. Hindi naman pwedeng lakarin mga kapatid, dala ko po lahat ng backpack ko napakabigat po. Pero gayon pa man, tayo po ay lubusang nagpapasalamat at ako'y na-excite po sa mga ganung pagkakataon. Wala pong ka-stress-stress sa akin, bagaman pagod tayo at gutom, di pa tayo nakakain, broadcast tayo kagad po dahil every time na pinararamdam sa akin ng Panginoon na mukhang hindi ka matutuloy ng Bible studies, lalo akong na-excite po na I know that God is going to do something. Hindi po pwedeng hindi po maipahayag ang salita ng Diyos at eksaktong-eksakto na 6:42 po ay nakarating po tayo ng ligtas at mapayapa. Kaya kamusta na po kayo? At tayo po ay malapit na pong magpasukan. Pasukan na po namin sa August 7 at I need your prayer para may panibagong kalakasan na naman po tayo sa patuloy natin po na pagtuturo at mga gawain po natin bilang official po ng pamantasan ng Santo Tomas. Kanina po kinausap ako ng pare at sabi po sa akin, hindi ka namin pwedeng mapayagan na ikaw po ay bumaba sa katungkulan mo bilang direktor. Kaya sabi nila kahit 1 taon na lang extend. Sabi ko sa mga boss ko, Father, ganun din ang sinabi nyo last year. Kaya tayo po'y inatasan na naman po na mamuno sa departamento natin. Sabi, biniro ko nga ano ba ho yun? Every year na ho ba yung huli na ho yung last year? Huli na ho. Pero tayo nagpapasalamat at nagpapasalamat din tayo sa UST dahil yung tiwala po hindi nawawala sa atin at patuloy nandun po. Sabi po kasi magaling ang proseso ng pag-troubleshoot pero hindi naman tayo nagto-troubleshoot. Ang Diyos po nagbibigay ng karunungan. Kaya magandang gabi po sa bawat isa po sa inyo. Kamusta na po kayo? Kung ako po'y tatanungin nyo, punasan ko lang ho yung pawis ko. Ayan. Medyo pawis na pawis ho tayo, galing ho tayo sa work. Pero energized tayo kasi alam ko po may magandang ituturo po ang Diyos ngayong gabi sa bawat isa sa inyo. At ito po, nung ako po ay naroroon sa Bataan, doon ko na rin po ginawa ito pong Bible studies na ito. Kaya binabati po natin, magandang gabi po ang lahat ng ating mga taga-subaybay po sa US. Atelina, taus-pusong pasasalamat po dahil tinutulungan tayo ni Atelina at ng buong Cruz family po sa pagbo-broadcast po nito. Dahil alam nyo naman po ang ating mga pagbo-broadcast na ito ay sariling internet po natin, sariling kuryente po natin. Pero naunawaan din naman po ng ating mga kapatid sa Amerika, lalong-lalo na si Atelina, na siya po ay tumutulong financial po sa pag-broadcast po nito. Kaya naman ang puso ko po'y nagpapasalamat sa Diyos. Pahabain palalo buhay niyo, Atelina. Gabi-gabi pinagpe-pray ko kayo dahil sa generosity niyo po sa Peace of Harvest at sa pastor po nito.
Magandang gabi rin po sa lahat ng mga Cruz family po sa Florida. Thank you rin po sa lahat ng mga blessings, sa mga prayer po ninyo. Pinapahatid ko rin po ang isang magandang gabi sa ating kapatid po na si Jojo diyan po sa United Kingdom. Kamusta na po si Jojo Bilog? At gayon din naman po, no? Ang kanya pong sister nandiyan din naman po sa Ohio. Kamusta na po si Cheryl Bilog at ang kanya pong brother husband, anak po niya. Kamusta rin po ang familiar at saka po ang atin pong mga pinsan na nandiyan din naman po sa Texas, ano? So, kamusta na po ang Esquejo Familiar family po? Sila po ay naka-tune in at napakaliwanag daw po ng broadcasting po natin. Ingat po dyan, no? Lalo na sa may Hawaii at mga kapatid natin sa Japan po. I hope sila Midori po at saka po sila Lizette ay malayo naman sa coastal area kasi nagbigay po ng advisory kanina regarding po sa tsunami, no? Tsunami na ito po ay muntik na pong makaabot din dito dahil sa malakas na lindol po doon po sa Russia. Kamusta po mga kapatid po natin dyan po sa California? Kamusta po kayo? Mapagpalang gabi po. Mga kapatid po natin sa Oregon, sa New York at tayo po ay naka-live din po at napapanood tayo. Sa mga kapatid po natin dyan po sa Canada, kamusta na po ang buong Hiron and Ramos family at saka po ang Sans Dumaran family po dyan. Sana po ay very clear ninyong napapanood ang mga broadcast na ito at maraming salamat din po sa prayer ninyo, no, na hindi naaantala ang pagpapahayag natin ng salita ng Diyos. Sa Middle East, kamusta na po Sister Aster? Namimiss na namin kayo kaya binatingan natin si Ate Beng po ng happy birthday, ano? Gayun din naman po kay Sister Mila. Hindi naman tayo pinansin ni Sister Mila dun sa pagbati natin sa chat room. Sabi kong happy birthday Sister Mila. Ay sinin lang tayo ni Sister Mila, tinignan lang. Pero alam ko po na unawaan ko po natanggap niyo po yung mensahe ng pagbati natin. At sa lahat to nagdiriwang, ano, hindi ko man memoryado, napakadami ko kasi mga nagdiriwang ng anniversary at ng kanila pong mga kaarawan. Magandang gabi po sa inyo. Kung nasa US po kayo, magandang umaga po. At gayon din naman po, nagpapasalamat din tayo sa mga kapatid natin dyan, ano? Si Ate Ellen, kamusta na rin po si Alex, si Sean, ayan po, si Len, kamusta na po kayo, si Ate Ellen, si Sister Aster, at naka-tune in siya po palagi. Magandang gabi po si Sir Aster, pinagpe-pray namin kayo. Hope we see you this Christmas po, at saka si Ivan, sila Brian po, ayan, buong pamilya po ng Santo Domingo, sila Aisa po, at ang mga magaganda nilang mga supling po, no? Sila Sophie at ang bunso pa na kapatid. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Pinabati rin po natin ang mga iba po nating kapatid, sila Paulo, sila Shed, yan, palagi din naka-tune in po. At kamusta po ang lahat ng inyo pong mga gawain at trabaho po dyan, lalong-lalo na po ang ating pong mga ginagawa po palagi na gawain para sa Diyos. Kamusta na rin po si Kisha Amaya po, pagpalain po kayo ng Panginoon. At gayon din naman po, sabi ko po kina Midori at saka kay Lizette, konting ingat po sa Japan, nagkaroon ng advisory. I hope nasa mataas na lugar po sila. Kamusta po kayo? Ang mga kapatid naman po natin sa Puray Christian Church ay binabati ko sa pamumuno po ni Pastor Elmer. Kamusta ka na, Pastor Elmer? At kami po ay nakatakda ng malapit din pong umakyat dyan in preparation din po for the anniversary ng December. Tayo po ay nagpapasalamat din po sa lahat ng atin pong mga kabataan dyan sa pamumuno ni Georgie at nagpapasalamat tayo sa aktibo pong pagyayakag ng marami pang kabataan. Kung ano po yung mga natututunan yung inihahayag natin, sana hindi nyo po nakakalimutan. I-share ninyo ng i-share po, Georgie, sa mga kabataan. Lahat ng mga ginawa nating Bible studies, magsimula pa man sa una po. At kamusta rin naman po si Ate Leia, ang First Lady ng ating pong Puray Christian Church. Yan sila Ate Sally, ayan po na si Ate Tere. Pasensya na kung minsan hindi ko kayo makilala kasi buo yung pangalan ninyo po sa Facebook. Pero kamusta na rin po ang buong Narce family? Pag nandyan si Marlo, nandyan si Demalin din, Kaya magandang gabi po sa inyong lahat na narariyan po. Isa pong mapagpalang gabi po yung pinagpapawisan tayo kahit aircon po. Dama rin natin kasing konting kapaguran talaga na almost 6 na oras tayo nagbiyahe Akala ko 15 minutes na lang yung biyahe rito. Umabot tayo 1 oras at 40 minutos. UST hanggang bahay po namin. Parang biyahe na ng Marikina, Parang UST Marikina yung biyahe ko kanina.
Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos, nakarating po tayo ng ligtas. Binabati natin ang lahat ng ating mga kapatid po na patuloy po na nagbibigay po sa atin ng kalakasan sa pakikinig at panonood at panalangin. Kasama na po si Georgie at si Marlo. Magandang gabi sa inyo, Maribel Reybuenan. Sana po ay nasa magandang kalagayan kayo. Pati si Joyce Reybuenan. May mga magagandang aral po tayo, Sister Joyce and Sister Maribel, na matututunan. O si Jonalyn, kamusta ka na? Long time no si Jonalyn ha, pero ayun po, bumabati po siya. Good evening daw po sa lahat. Sister Irma, maraming salamat po, at lalo na po sa pagbati nyo rin po sa buong Puray Christian Church. Nakatune in po ngayon si Pastor Elmer, at magandang gabi po sa ating senior pastor ng Puray Christian Church. Andyan din po si Sister Odi, nandyan din po si Sister Irma, mga kasama natin sa prayer po kinabukasan po ng umaga, at si Sister Lisa Palomar. Kamusta po sa inyong lahat? Ayan. Kaya kung hindi man ako nabati, pasensya na po, no? Pero layunin din naman nating maiparating po sa inyo ang mga pagbati, at sana huwag kayong magtatampo po dahil kung minsan marami po, hindi ho nababasa lahat at napakaliit po ng mga titik din po dito na atin pong nakikita on screen. Ako lang ho kasi ang operator dito, no? Kaya kung napapansin niyo, hindi ko napapalakihan masyado, hindi ko napapaliitan po. Ako ho yung nagpi-preach, ako po yung director, ako po yung tinatawag nating technician, lahat-lahat na ho eh. So, awa naman ng Diyos ay napapahayag naman po natin. Kaya isang mapagpalang gabi po muli sa inyo, at doon po sa ating pinag-aaralan na winawaksi ang kasamaan sa mga previous po na naipreach ko sa inyo at naipahayag ko. Kung naalala nyo po, no? Maski doon sa Tugigaraw, tayo po ay nagpahayag, bagaman hindi ho katulad nito na, ayan po, na ilalagay ko na ngayon, mabilis po kasi ang internet dito po sa bahay. Pero yung sa Tugigaraw, live po yon. Akala ko nga ho paputol-putol, pero nagpapasalamat tayo kasi napakinggan pala, napanood ko po, at tuloy-tuloy po pala at very smooth. Kaya magandang gabi po sa inyo dyan. Sa mga kaibigan nating bago sa Tugigaraw, lalong-lalo na si Paul. Sabi ni Paul na blessed daw po siya habang nakikinig siya doon po sa loob ng kantin. Maraming kumakain. Humingi po muna ako ng dispensa sa lahat po ng mga kumakain po, kasi sabi ko po, dito po malakas ng kaunti yung internet, bagaman 1 bar po, doon po sa kantin ng hotel, pumayag po sila. Meron po pala doong isa, at binabati ko po siya, yung pong staff po ng hotel na nakikinig siya, at sabi niya, nagagandahan po siya doon sa message po, no, na yung paraan po para waksiin natin yung mga kalaban, ano, submit yourself to God, resist the devil, tumanim sa puso niya. Kaya pala inabutan niya po ako ng isang basong tubig, inabutan niya po ako na sabi niyang ganon, Pastor, para po gumaan po yung inyong pakiramdam. Kasi nakikita niya po, medyo nagpapawis din po, mainit po sa Tugigaraw. Naalala ko tuloy, Paul, naalala ko po yung sinasabi sa Matthew chapter 10 verse 42. Kaya yung blessing mo, Paul, hindi mawawalan kay Brother Paul po ng Cagayan State University Hostel, no? Yung sinasabi doon, Paul, sino man magbigay ng isang tasang malamig na tubig sa isa sa mga lingkod ko na ito, tandaan ninyo, sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi mawawala ang kanyang gantimpala sa langit. Kung napansin nyo po, nung nagbo-broadcast ako, may umabot po sa akin ng hindi lang po isang tasa isang baso po ng tubig, at ininom ko at nakaginhawa sa akin. Kaya alam ko na narinig mo ang mensahe ng Panginoon Paul. Kaya magandang gabi po dyan sa mga bagong nakilala natin, si Manong Guard na nakinig din, at gayon din naman po yung mga staff nila, at yung mga iba po na mga estudyante, mga social studies teacher pala, sabi na, Pastor po pala kayo, at kami po yung nakikinig pa kanina. Kung napansin nyo po yung nasa likuran ko na dumungaw po, mga teachers po yon na nakinig po doon sa ating presentation din po sa Cagayan State. Kaya everything works together for good. Hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Napakaganda ng ginagawa niya, na kahit tayo po ay pagod na at tayo po ay nanggaling pa sa mga probinsya, God will not allow this work of His
the preaching of the Word of God to be curtailed. Mananatili po ang pagpapahayag ng Panginoong Diyos habang ang lingkod po niya ay buhay at binibigyan niya po ng kalakasan. Magandang gabi po kay Sister Samantha at gayon din naman po kay Sister Baby. Thank you po Sister Baby sa prayer. Alam ko palagi ako ini-include ni Sister Baby at na-appreciate din ni Sister Baby yung story ko. Pampa-good vibes lang po yun. Hindi tayo nang iinggit pag naliligo sa swimming pool. Pampa-good vibes lang po yun. Magandang gabi rin kay Pastor Elmer. Sabi ni Pastor Elmer ay Amen. Ngayon pong gabi na ito, nais ko pong ipagpatuloy po no, na pag hindi po natin hinayaan ang ating sarili at ang ginawa po natin ay binuksan po natin yung atin pong mga puso at yung ating isipan sa kalaban. Ang sabi nga po, if we are not submitted under the authority of God, we cannot resist the devil. Kasi the first step po is for us to submit ourselves to God. And then we can now resist the devil. We can go closer to God and He will get closer to us. We have to wash our hands, we who are sinners, and also we have to cleanse our hearts, we who are double-minded. So, hindi po magpo-proceed yan na tayo po ay makakalaban, na tayo po mga kapatid ay makakalapit sa Diyos, na tayo po ay makapaghuhugas po ng maruming kamay, at tayo po ay makakapaglinis ng maruming puso kung hindi po tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya po sa gabing ito, ang atin pong tatalakayin, kalakasan ng kalaban sa kasalanan. Pakitype nyo nga po dyan, lalo na si Georgie. Georgie, pakitype mo nga, kalakasan ng kalaban sa kasalanan. Tingnan natin kung gaano kabilis si Georgie mag-type. Ayan. Ang mga ating kabataan ngayon, ma-sharp ang memory nila. Magandang gabi rin kay Rachel Samyo. No? Magandang gabi sa iyo, Rachel. At gaya ng atin pong sinabi, paano po lumalakas ang kalaban sa pamamagitan po ng kasalanan? Ayan. Ang bilis ni Georgie. So, kalakasan ng kalaban sa kasalanan. Alam nyo po, pag tayo po'y nananatili sa kasalanan, pag atin pong binibaby ang kasalanan, napag-aralan na natin kung anong kasalanan, Unang Juan 3:4, ito po yung paglabag sa utos ng Diyos, pagsalangsang po sa kautusan. So kung inaalagaan po natin yan, kung bine-baby po natin po ang kasalanan, kung atin pong ang kasalanan na ginagawa po natin, na yan po ay bahagi na ng ating buhay, lumalakas po ang kalaban dyan. At posible po ba ng isang Kristiyano po ay magapi ng kalaban? Hindi na ho tayo pwedeng magapi, hindi ho tayo pwedeng maposes. Pero the enemy can oppress. Ibig sabihin, pwede na tayong ilagay sa tanikala po ng pagkakasala. Kaya po sa gabing ito, ayan po, tinype na ni Sister Baby, ni Georgie at saka ni Sister Emmy. Ano ho yung kalakasan ng kalaban sa kasalanan? Kalakasan ng kalaban sa kasalanan. Ayan. Ayan. So, yan. Salamat po kina Sister Dolores, Sister Maribel. Ano po yung kalakasan ng kalaban sa kasalanan? Pag pinakain nyo siya ng pinakain ng kasalanan po, lalakas po siya. At titignan natin, paano tayo nagbubukas ng pintuan sa kanya, paano po natin ine-entertain ang kalaban, paano po unconsciously siya po'y nagkakaroon ng impluensya sa atin, bagaman tayo po'y Kristiyano, at ito po'y nagaganap, paano po kung tayo ho ay patuloy na lalakad sa kasalanan. Kalakasan ho ng kalaban ng kasalanan. Pero before anything else, tayo po'y magpasalamat sa Diyos dahil tayo po'y nagkita-kita muli ngayong gabi. It's an opportunity to thank God at hindi na antala ang Bible studies. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat po kami dahil ikaw po'y sadyang napakabuti. Hindi ka po nagkulang sa aming buhay, hindi mo po kami pinabayaan. From the moment po na umalis po ako, madaling araw po ng Lunes, hanggang kanina po nakarating po kami ng Maynila. Hanggang ngayon po, 1.5 o mahigit pa na oras po ang trapiko. Pero inalaw mo, Panginoong Diyos, na makarating po at may bahagi pang minuto na ito po ay maipahayag. Kasi substantial po at mahalaga po at ito po ay importanteng mga aral para lalong lumakas po ang mga kapatiran at makita po namin po ang mga taktika, ang mga pamamaraan po
ang mga kalakasan ng kalaban sa pamagitan ng kanya pong mga inibubuyo po o nilalagay pong kasalanan sa aming mga puso. Kaya sa gabing ito, lumalapit po kami, nagpahingi po ng kapatawaran, Lord, makasalanan po kami po ay hindi po banal at kami po ay maraming kakulangan. Mula po ulo hanggang paanan, patawarin niyo po kami. Mula po sa amin pong mga hayag at di hayag, maliit o malaking kasalanan, sinasadya o di sinasadya, patawarin niyo po kami. At sa pamamagitan po ng inyo pong karunungan, ibinababa namin ang aming sarili, gaya po ng tema namin, mapagpakumbaba po tumutungo sa Diyos, upang sa aming ganang karunungang nagmumula sa inyo, mawaksi namin ang kalaban sa pamamagitan ng pagdulog po sa panalangin. Kaya po, Panginoong Ama, sa pamagitan po ng aming mga aralin na ito, palawakin mo ang pag-ibig namin at patuloy niyo po, Panginoong, lagyan kami ng kalakasan dahil ang sentro ng aral na ito ay si Kristo, ang karunungan na ito ay nanggagaling sa Banaling Espiritu, at ito po ay hinimay-himay sa pamagitan po ng salita ninyo upang iparating ang buong katotohanan sa lahat ng mga tagapakinig naming mga kapatid. Maraming salamat, magandang gabi po. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Jesucristo. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ayan. Si Sister Dolores po yata, si Sister Leia, no? Dolores Leia Daito. Magandang gabi po sa bawat isa. Kaya nga ho, sabi po ng kasulatan, we should not give the devil a foothold. Huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon ang dyablo. Tingnan niyo po ang sinasaad po, no? Ito po, very, very clear po. Sa Efeso 4:27. What does Ephesians chapter 4 verse 27 says? Huwag. It is on the negative side. Ulitin ko po, pag sinabi po ng Bible, huwag, lumayo kayo dyan. Huwag niyong lalakaran yan. Huwag ninyo yung gagawin kasi yan po'y babala. Huwag. Ano pong huwag na sinasabi po sa Efeso 4:27? Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Yan. Madali lang kabisaduhin ho yan, ano? What does Ephesians chapter 4 verse 27 says? Do not give the devil a foothold. Sa Tagalog po, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. If you are not aware of this teaching, kung hindi po ninyo pinakikinggan at hindi nyo po ito hinihimay-himay at hindi nyo po ito inilalagay sa puso ninyo, nagbubukas kayo ng pintuan po sa dyablo ngayon para magkaroon siya ng kalakasan sa kasalanan sa buhay ninyo. Kaya do not give the devil a foothold. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Alam niyo po kasi yung mga kalaban po nating pisikal. Halimbawa po tayo po nagkakandado ng pintuan natin, sinasara natin bintana. Bakit to? Ang mga nagiging kalaban po natin diyan, yung mga magnanakaw. Ang mga magnanakaw pwedeng makita ng CCTV camera. Pwede po ninyong mahuli. Pwede nyo po mga kapatid matrap po yan, maikulong. Pwede nyo ma-identify po sila kung sino ho yung nagnakaw sa inyo dahil tao ho yan Laman, buto at dugo po yan. Physical po yan, material po yan. Pero ang tinutukoy po dito, hindi po kasi yung laman at buto Hindi po yung nakikita ng mata. Hindi po yung nahahawakan ng kamay. Hindi po yung nadidinig ng tenga. Ano po ba yung kalaban na ito? At alam ko pong may hint na rin kayo kung sino yung mga kalaban na ito. Muli po sa aklat naman po ng Efeso 6:12, sino-sino ba itong mga kalaban na itong espiritual at hindi po nahahawakan, nakikita, nadidinig? Sabi po ng Efeso 4:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, hindi po yung akyat bahay kalaban ninyo, hindi po yung snatcher, hindi po yung pong umaaway sa inyo. Ang sabi po dito ni Pablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kung hindi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Sino-sino daw po ang kalaban natin? Hindi ho tao. Ayan. Kung hindi tao, kaya po ang kalaban, pinamamahal po yan. Yung physical na kalaban, hindi po yung spiritual. Yung spiritual, ikinokondem po yun. Pero yung pong mga tao na hindi nakakakilala kay Kristo, iniibig po yan, minamahal po yan, sineshera ng salita ng Diyos.
Kaya nga si Kristo ho, namatay din para sa makasalanan. Ano pong sabi ni Kristo nung nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo? Ama, patawarin mo sila. Bakit ganun po yung habag ni Kristo? Kasi nga hindi nila alam yung ginagawa nila. Pero dun sa mga spiritual na yan na talagang ang pagiging malisyoso, ang pagiging masama ay magsimula pa po nung sila po ay sa kalalagayang spiritual, walang kapatawaran po sa Diyos yan. Yan po yung tinatawag nating mga masasamang espiritu at diablo. Sino-sino ho ulit sila sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, hindi po ito tao, kundi sa mga pinuno. Ito po yung mga matataas ang katungkulan, mga pinuno po ito. Mga casted out na mga anghel po ito, mga binigyan ng posisyon ng Diyos sa langit po ito. Sa mga may kapangyarihan, they have the power to kill, steal, and destroy. Nakalagay po mga kapatid sa aklat po ng 1 Jes, no? Sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman. Kung nasaan ang ilaw, naroroon si Kristo. Kung nasaan ang kadiliman at kawalan po ng pag-ibig, nandun ito. Sila po yung mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito sa mga hukbong espiritual. Ito po ay mga spiritual enemies po ng kasamaan sa himpapawid. Kaya dun po sa Efeso 6:12, ipinapakita po doon mga kapatid na ito po ay makapangyarihan. Ang kalaban po na ito mga pamunuan po. Ang mga kalaban po na ito tagapamahala ng kadiliman. Hindi lang po yan sila po ay galing sa kadiliman, tagapamahala po, mga pinuno po ito. At ito po ay mga hukbo. So hindi lang ho iisa ito, marami ho ito. Ito ho ay mga hukbong espiritual ng kasamaan. Kung paanong ang mga anghel po ay hukbong espiritual ng kabutihan, ang mga diablo, ang mga demonyo po, ang mga masasamang espiritu po na kalaban po natin, sabi po kanina, wag ninyong pagbibigyan ng pagkakataon ang diablo. Excited na ho ba kayo kung paano natin binibigyan siya ng pagkakataon sa atin pong pamumuhay? Ito ho, pwede tayong ma-oppress. Uulitin ko po, hindi na po pwedeng ma-possess ang isa pong mananampalataya dahil may banal na espiritu tayo. Pero, mga kapatid, pwede po tayong ma-oppress, ibig sabihin, pwede po tayong mailagay po sa pagiging alipin ng kasalanan. At ang unang-una po na nagbubukas ng pintuan po para ang mga masasamang espiritu na ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa ating buhay, unang-una ho ang kawalan ng pagpapatawad. Paano po siya nagkakaroon ng kapangyarihan sa kasalanan? Unang-una, pag ang isang tao, isang mananampalataya ay merong kawalan ng pagpapatawad. Lagay nyo nga ho dyan, number 1, kawalan ng pagpapatawad. Unforgiving heart. Yun pong vindictive heart. Puso po na nagbubuyo ng sobrang galit. Hindi ho masamang magalit. Ito po yung puso po na talagang hindi niya makalimutan yung masamang nangyari sa kanya. Hindi niya maipagpasa Diyos ang lahat ng mga ginawa sa kanya na mga hindi magaganda at lalo't higit nag-iisip ito na siya po ay maghiganti. Ulitin natin, number 1, kawalan ng pagpapatawad. Kawalan po ng pagpapatawad. Breeding ground po yan ng diablo. Kaya po pagka yung puso po natin nabuyo po sa galit, nabuyo po sa selos, nabuyo po sa sobrang pagkukumpara sa iba, at hindi ka masaya po sa pag-unlad ng kapwa mo, hindi ka po masaya na ang kapwa mo po ay may love life, no? Gusto mo sana naghihiwalay sila. Hindi ka masaya po na ikaw po ay nakakakita ng mga taong pinagpapala, umuunlad ang negosyo, lumalaki ang kanila pong mga ang kanilang mga katungkulan. Bakit ho? Nabubuo yung galit mo, nabubuo yung hindi po pagpapatawad. At ang sabi nga po ng aklat po ng Efeso 4:26, huwag ninyong hayaan na kayo'y magkasala habang kayo po ay nagagalit. Kasi yung kawalan ng pagpapatawad po, ini-entertain natin po ang diablo na kontrolin tayo. We have to forgive others. Kasi po, tignan niyo po, no? Ang tao po na naturuan sa kanyang pusong magalit at hindi magpatawad, I don't think po na talagang Kristiyano po yan. Kaya tayo ho, no? Alam niyo po, nagagalit ang isang Christian.
Ang isang Christian po, pwede po siya na temporarily hindi makapagpatawad. Kasi sa sobrang sakit ng ginawa sa kanya. Lalong-lalo na kung halimbawa po no na yung anak niyo ho pinatay o yung pinakamamahal niyong dalaga ho no na naglalakad sa isang gabi, dinukot, ginahasa. Alam niyo po, normal lang ho sa isang Kristiyano makaramdam ng galit at first. Pero pag nahimasmasan po yan, nakikita niya po nakaawa-awa ang taong gumawa nun sa kanya, sa kanyang mahal sa buhay, sa kanyang anak, dahil ang kalaban natin ay uulitin ko po, hindi po mga tao. Ang tao ho na yon na alihan ho ng mga masasamang espiritu, ng mga kapangyarihan ng kadiliman, na mga pamunuan ng himpapawid, na ito nga po ay mga masasamang espiritu at dyablo. Tingnan niyo po ang sinasabi, bakit ho breeding ground o kaya po ito'y pintuan ng pagbubukas sa kapangyarihan ng dyablo sa buhay natin. Kasi sa talata ng Biblia, dito po sa Mateo 6:14 hanggang 15, tignan niyo po ang sinasaad ng Matthew chapter 6 verse 14 to 15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, ay patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga nagawang kasalanan. So yun ang gusto ng dyablo. Hindi tayo mapatawad ng Ama. At ang ingredient po na alam ng dyablo na dapat niya pong ilagay sa puso natin, huwag kang magpatawad, kapatid na Jose, huwag kang magpatawad, kapatid na Maria, para hindi ka rin mapatawad ng Diyos. At pag hindi ka napatawad ng Diyos, alam niyo po ang dyablo, naparito para magnakaw eh. Nanakawin niya yung katotohanan sa buhay natin eh. Ang katotohanan po, pag pinatawad tayo ng Diyos, may buhay na walang hanggan tayo. Hindi tayo pinatawad kasi hindi nga tayo makapagpatawad. Fake po tayo na Kristyan. Hindi pala tayo tunay na Kristiyano. Kasi ang Kristiyano, mas malawak ang pangunawa eh. Ang Kristiyano, alam niya yung gumagawa sa kanya ng kamalian, mapapahamak sa impyerno yun eh. Hindi niya dapat gantihan po yung gumawa po sa kanya ng malabis po na panggigipit. Bakit po? Haharap po sa hukuman ng Diyos yun eh. Kaya nga sabi ni Kristo, mahalin ninyo ang kaaway ninyo. Yung physical na tao yan, hindi po yung ang kalaban po talagang pinatatalikuran sa pinamumuhian po sa atin ng Diyos yan. Kamuhian ninyo ang mga masama. Pero yung atin pong kapwa na chinismis tayo, hiniwalayan tayo, inutangan tayo, hindi tayo binayaran, wag po tayong mag-develop po ng puso na tayo ho hindi makapagpatawad sa kanila. Kasi tinuruan po tayo to have a forgiving heart, to have a contrite heart, to have a broken heart, na kung paano tayo po'y pinatawad ng Diyos, maranasan nawa po natin din na ang pagpapatawad ng Diyos ay dumaloy din sa buhay natin. Ulitin ko po, sabi po ng Mateo, ito ho, lalakas ang kalaban pag hindi kayo marunong magpatawad. Sapagkat kung paanong pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, ay patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa lahat ng inyong mga naging kasalanan. Let go nyo na yan, kapatid, no? Wag na po kayo na magtatanim po ng galit o yung tinatawag natin na namumuhi kayo. Okay ho yung nagalit kung minsan normal sa tao yan, ang Diyos ho'y nagagalit eh. Pero wag po sa pagkakataon na kayo ho ay namumuhi na kayo ho ay talagang hindi na nakakapagpatawad, at tayo po ay talaga naman ho magiging kalakasan ng dyablo ho sa buhay po natin yan. Binabati po lang natin po ang buong De Los Reyes family, lalong-lalo na si Kim at si Janine, sa kanila pong ikatlo na po ito. Talagang namamangha po ako sa buhay ng mag-asawa na ito, no? Talagang kumikilos po ang Lord sa buhay nila. Sila po ay nagbukas na ng ikatlong branch po nila ng Ripple Car Accessories and Off-Road. Ito pong Ripple Car Accessories and Off-Road na matatagpuan po natin sa General Ordonez Street. Kumpleto po sila dyan ng mga gulong kung gusto nyo po magpalit, mga shocks, mga mags, no? At kami po ay nakatakda pong dyan na po kami bibili ng yung Falcon tire na malaki po para sa amin pong sasakyan ni Sister Marlene. Nagpupunta pa kami ng Banawe, kaya mga kapatid,
Napakabuti po ng Diyos sa buhay po ni Kim at saka ni Janine. Diyan na po kayo bumili. Kasi sabi nga ni Sister Janine sa akin subukin ninyo ako. Yun yung verse, Bible verse na talagang tumimo sa puso ko nung bata pa lang ako, pastor. Sa Malakay 3:10 po yun. Kung giver ka sa church, giver ka sa mga lingkod ng Diyos, sabi po rito, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Subukin ninyo ako dito, sabi ng Panginoon, and see if I will not throw open. Bubuksan ko ang durong awan ng langit, sabi ng Panginoon sa Malakay 3:10, na sukat wala kayong pagkakalagyan sa inyong mga sisidlan. Yan na nga ho, nanganak na. Nung 2 to 3 years ago, isa lang ho yung kanilang car accessories. Pagkatapos ho nun, after a year, naging 2, ngayon 3 na. Sa susunod ho na mga taon, 4, 5, 6, 7, at talagang pinagyayaman po ang ating God. Glory to God po, no? Glory to God. Kaya, let us not give the devil a foothold. Magpatawad tayo kasi uulitin ko po, ang kawalan po ng pagpapatawad ang nagpapalakas po sa kalaban, sa kasalanan po ng hindi pagpapatawad. Ayan. Kaya, lalong-lalo na sa mga kabataan, ito po talagang straightforward ako. Pag linalapitan ako ng kabataan at sinasabi, Pastor, iniiiyak ko na ho sa Diyos kaya ako'y nagko-confess din sa inyo. Talaga hong paulit-ulit ang mga kasalanan hong sexual. Anong mga kasalanang sexual? Yung pong pagka ako po'y nag-iisa na sa internet po, nakakapanood po ako ng mga malalaswang panoorin. Anyway, kasi ang internet to'y bukas na bukas halos sa lahat ho ng kabataan at lalo't lahat ng mga tao. Lahat po'y matatagpuan nyo na dyan. Alam nyo ba mga kapatid, ang mga bagay na yan naranasan ng lahat ho ng tao. At sa sinasabi po ng Diyos, hindi nagbigay ang Diyos ng mga pagsubok na hindi natin kayang malampasan sapagkat ang Diyos po ay tapat. Yun po ay nakalagay po sa unang Korinto 13, sabi po ng Panginoon Diyos in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has seized you except what is common to man. But God is faithful. Tapat ang Diyos. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Hindi niya hahayaan na mahulog kayo sa lahat ng mga pagsubok at mga tukso po na ito. Bakit to? Pinapalakas po natin ang kalaban. Ikalawa po, hindi lang dun sa hindi pagpapatawad, kung hindi po sa mga kasalanang sexual. Yan po, dinidiretsa ko na talagang nafi-feed po natin ang kalaban dyan. Tignan nyo po, siguro natatanong ninyo, Pastor, palagi po ninyong pinagsasabihan, lalo na mga lalaki po sa church natin, na umiwas ho sa mga hindi tamang relasyon, umiwas ho sa pagkakabit, umiwas po sa pangangalo niya. Alam niyo po kung bakit ko sinasabi yon? Ito po ay stronghold ng kalaban. Ito po ay very common na nangyayari na sa lahat ho ng mga tao ngayon. Kaya mensahe ko rin sa mga taga-Puray Christian Church, sa Peace of Harvest Christian Ministry. Tignan yung mabuti, ano ho bang naidudulot po pag tayo ho ay unrestrained, uncontrolled, talaga hong nagpapasasa tayo sa mga kasalanang sexual. Tignan nyo lang ho ang isang talata ho ng unang Korinto, in the book of 1 Corinthians, chapter 6, verse 15 to 17. Ikalawa ho, kasalanang sexual. Una ho, hindi pagpapatawad. Pangalawa, kasalanang sexual. Pinalalakas nyo kalaban yan. Sabi po ng unang Korinto 6:15 hanggang 17, hindi ba ganinyo alam na ang inyong katawan ay bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hinding-hindi. Tingnan niyo po yung verse 16, maaaring maliit sa inyo dyan, pero tignan niyo mabuti ho. Sabi po ng verse 16, dito po sa 1 Corinthians 6:16, hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at ang nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalawa ay magiging isa. Uulitin ko po, Ayan. Thank you po kay Sister Crizel. Kasalanang sexual. Sabi po dito, hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng babae, ng bayarang babae at ang nakikipagtalik sa kanya? Ang design po ng marriage ay para po ang lalaki na ikinasal at ang babaeng kinasal ay magkaroon po sila ng anak, procreation. Pero kabahagi po ng pagkakaroon nila ng anak,
meron po tayong tinatawag po no na sexual fulfillment. Hindi po masama sa mag-asawa po 'yun eh. Dinisign po ng Diyos na ang asawang lalaki, asawang babae mag-enjoy po doon po sa tinatawag nating sexual fulfillment. Pero exclusive po yan, iiwan po ng asawang lalaki ang asawang babae, ang kanyang ama't ina, at siya po ay makikipisan sa kanyang asawang babae at magiging isa po sila. They will become one. Ano po yung logic? Kung kayo po ay pumatol doon po sa isang babae na hindi naman ninyo asawa, makukuha nyo po kung ano yung espiritong nasa kanya, kapatid. Ulitin ko po, no? Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae na nakikipagtalik sa kanya? May mga instances ho ng ganyan, ano ho? Kaya ingat kayo. Ang tawag ho dyan, yung mga sexual spirits ho, pwede po yung magkaroon sa atin ng tanikala. Hindi ka na kontento sa asawa nyo po, nakakita po kayo ng babaeng bayaran, prostitute, nagkaroon kayo ng pakikipagtalik sa kanya. Kung ano ho yung masamang espiritu na dala ninyo, ito-torment po kayo niyan, kapatid. Mapapasa inyo rin po yun. Magiging isa po yung espiritu ninyo eh. O kaya ho may kabit kayo. Yung kabit po ninyo, palamura. Yung kabit po ninyo ay talaga pong kawalan po ng tinatawag natin na pag-ibig sa kanyang asawa. Lahat po yan, mamamana nyo po yan, mapupunta po sa inyo yan. Pero gayon din naman sinasabi ng Panginoong Diyos, pag tayo naman po ay mahal natin siya, tingnan niyo po ang sabi ng verse 17, ang nakikipag-isa naman sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. So kanino natin gustong makipag-isa po? Doon po sa kabit. Lahat ng masasamang espiritu niyan lilipat din sa inyo. Lahat ng kanyang masasamang ugali lilipat sa inyo. Mga kalalakihan, warning po ito sa atin. Pinalalakas nyo ang kalaban kung tayo po ay nagbubukas ng pintuan para po sa mga kasalanang sexual. Lalo na po yung atin pong mga kabataan, kahit hindi po kayo nakikipagtalik, yung mata po na nanonood ho ng mga malalaswang babasahin, nagiging isa yung mata natin doon po sa ginagawa nila. At yan po may taglay-taglay na masamang espiritu. Pero hindi pa huhuli ang lahat. Uulitin ko po, wag ho kayong mawawala ng pag-asa. Patuloy lang kayong makapakinig. Ang sabi nga ng Biblia, makikilala ninyong katotohanan at kahit nasa tanikala ka ngayon ng hindi tamang pakikipag-ugnayan, nasa tanikala ka ng pornografiya, the truth will set you free. Makikilala ninyong katotohanan sa mga aralin na ito, sa pakikinig ng salita na ito, at ang katotohanan po ang magpapalaya sa inyo. So ano po yung kalakasan po ng kalaban sa kasalanan? Unang-una, kawalan ng pagpapatawad. Pangalawa po, kasalanang sexual. Yan. Ikatlo, I hope wala naman hong gumagawa sa atin ito. No? Meron tayong mga tinatawag na kasalanang espiritual. Yan, pakitype nyo po. Ikatlo na ho yan. Itong mga kasalanang espiritual na yan, minsan we are unaware na, Pastor, kami po nakikipag-usap po sa mga patay. Ayan, yung mga medium, ano, bawal po yan. Kasi nung ako po nasa Puray, may mga kapatid po tayo nung hindi pa sila nagiging Christian ho ang nakikipag-usap po sila sa mga kaluluwa ni Jose Rizal, nakikipag-usap po sila sa mga kaluluwa ng namatay. Ang tawag ho diyan kasalanang espiritual. Yung mga iba naman ho na tingnan niyo po yung number 1, ano, sa kawalan ninyo ng pagpapatawad, sumasangguni po kayo sa mga mangkukulam, sa mga mambabarang. Wag na wag ho kayo kahit na may sakit po kayo, magpapakonsulta sa albularyo, kapatid. Yan yung mga kasalanang espiritual. Baka may mga kapatid po tayo sa Puray, Pastor, hindi gumagaling yung lagnat ko. Kaya po nagpatawag po ako ng mantatawas. Alam niyo po yon, yung tinutuluan ng mga kandila ho. Hindi ho yan sa Diyos. Yan po ay tinutulungan ng espiritu po ng dyablo. Yung mga kasalanang espiritual na yan. Huwag kayong sasangguni sa mga namatay, yung mga espiritista. Yun pong nag-spirit of the glass. Yun pong nagtatarot card, alam niyo po yun, ano, yung mga nanghuhula, yung mga magpupunta kayo sa Quiapo ho at magbabasa ho kayo ng mga baraha o kaya titignan yung kapalaran niyo sa baraha. Huwag kayong magagalit, pati horoscope, huwag kayong magbabasa ho niyan o magtitiwala na ang sabi dahil ako po'y Aquarius. Hindi ho totoo yan, yung mga zodiac sign, mga kagagawan ho yan ng dyablo. Bakit ho? Tignan niyo mga kapatid, tignan niyo mabuti.
Ang sabi ng Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 11. Ito na ho, Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 11. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Ito po yung infanticide na tinatawag. Palagay ko wala naman nung gumagawa sa atin na inaalay yung anak niya, no? Sa Diyos-Diyosan. Pero ang sabi rin dito, huwag kayong manghuhula. Yung mga mahilig po, yan ha. Dati ho, nung buhay pa si Madam Auring, ngayon naman ho, si Baldwin ho yata yun, yung mga, ay, pastor, sabi ho, may darating na malakas na bagyo ho. Ay, pastor, magkakaroon daw ho ng ikatlong digmaang pandaigdig ngayong taon na ito. Yung mga sinasabi ho nila Rudy Baldwin, yung mga pungsoy po, pastor, kailangan ho, dapat daw ho, yung patatayo nating bahay nakaharap po sa may araw. Kailangan ho, walang puno sa bahay kasi yan ang sabi ho ng pungsoy. Ulitin ko lang ho, mga kasalanang espiritual ho yan. Huwag kayong manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, maski po yung nagpapa-albularyo, nagpapatawas, nagpapatulo ng kandila sa tubig, hindi ho mabubuting espiritu yan. Yan po yung mga kasalanang espiritual, yung mga nagtatawas, yan, marami sa atin, at mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Si Haring Saul ho, di ba? Nagpatawag ho siya at sumangguni ho sa patay. At nagpakita po daw si Samuel, pero I don't think si Propeta Samuel pa ho yung nagpakita na yon. Hindi na ho siya yan. Salamat po kay Sister Aster, kay Sister Alma, kay Sister Tere, kay Sister Alma, kinumpleto po niya. Ano po yung kalakasan ng kalaban sa kasalanan? Huwag nating bigyan ho ng pagkakataon ng kalaban sa ating buhay. Let us not give the devil a foothold. Lumalakas siya pag hindi tayo marunong magpatawad. Lumalakas ang kalaban, lalo na sa ating mga lalaki, kung tayo po ay lumalakad sa kasalanang sexual. Lumalakas po ang dyablo kung tayo po ay nakikiisa sa mga kasalanan hong espiritual. Ayan. Ano pa ho yung sinasabi rito, mga kapatid? Nais ko rin pong i-share sa inyo, no, na meron hong tinatawag tayong ano po yung kinahuhumalingan natin. Ayan. Yung mga addiction ho ang tawag niyan. Ikaapat to, kinahuhumalingan. Sabi po ng ikalawang Pedro 2:19, ikalawang Pedro 2:19, mga kapatid, ano, ipinapangako nila ang kalayaan. Yan. Sa mga Christian, ano, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanya. Ayan ho, ano yung kinahuhumalingan mo? Ano yung addiction mo, kapatid? Sabi nung isang kapatid, anyway, pastor, online sabong ho yung gusto ko. Hindi naman masama. Masama ho yung kapatid. Strong, yun ang kinahuhumalingan mo, hindi mo mapakawalan yung sugal ho ng online sabong ho. Masama po yan. No ho? Minsan nga ho, mga kongresista ho, talagang nagse-session na, nandun pa rin. Kasi addictive po yan. Espiritu po ng demonyo ho yan, kapatid. Ano po yung kinahuhumalingan ninyo, pastor? Ito po, konektado rin ho dun sa kasalanang sexual. Ano? Adik na adik po ako sa panonood po ng pornografiya. Talaga hong pag nag-iisa ako sa kwarto, ito po yung mga testimony ho, no, bilang pastor po. Meron daw ho na parang bumubulong sa kanya. Pag nag-iisa po siya lumalakas po yung bulong sa kanya na gumawa po ng mga kahalayan ng kanyang kamay, gumawa ng kahalayan ng kanyang isipan. Kaya nga ho ay nagkakaroon siya ng pagkahumaling sa mga kasalanan hong sexual. Alam niyo ho ba, pati yung mga mobile games po, yung mga lalo na mga anak ko ninyo, kinahuhumalingan po yan. Stronghold doon ng diablo yan. Hindi ho masama maglaro ng Mobile Legend. Pero mga kapatid, ano ho, pag lumagpas na ho yan, social media, 8 oras ho, nagso-social media kayo, tignan niyo po cellphone ninyo. Pagka ho yan ay 8 hours na po, ay mga kapatid, kinahuhumalingan na po yan. Stronghold na yan ng kalaban. Stronghold na po yan ang tinatawag natin na masasamang espiritu. Ulitin ko po, no? Sabi po dito, mga kapatid, sa kinahuhumalingan, ipinapangako nila ang kalayaan, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan. Bakit? Ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanya. Dinadaig ka ba ng sugal? Dinadaig ka ba ng kasalanang sexual? Dinadaig ka ba ng mga computer games? Dinadaig ka ba, mga kapatid, ng Facebook mo, ng TikTok mo? 8 hours, masama na ho yun. 10 hours, masama na ho yan.
yung cellphone nyo, hindi nyo na mabitawan. Ang tawag ko doon, digital addiction. Pinag-aaralan lang namin yan kanina, no? Digital addiction. Na hindi na nyo maihiwalay sa kamay nyo yung cellphone ninyo. At pag hindi nyo nagalaw yung cellphone ninyo, parang kayo po ay hindi na mapakali. Yan po ay mga kinahuhumalingan. At lalo tigit po mga kapatid, meron ho tayong nagiging kasalanan na hindi na natin nako-confess. Ginagawa natin ho, inuulit-ulit natin. Magandang gabi po kay Sister Corazon Cruz. At ano ho yung tinatawag nating kasalanan po na inuulit-ulit? Ito po. Sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 26, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan, naliwanagan na tayo, naging Christian na ho tayo, tapos sinasadya pa rin natin ang pagkakasala. Ang sabi po dito, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, alam niyo po, no? Hindi ako nagsasawa na sabihin po sa atin, alisin na natin yung mga kasalanang paulit-ulit. Lalo na po mga kapatid na meron tayong hindi tamang relasyon, may mga addiction po tayo sa sugal, meron tayong mga paniniwalang kasalanang spiritual pa rin. Sumasangguni kayo sa mga albularyo, nagpapahula ho kayo sa mga tao ho na nagke-claim sila, nakakapag-usap sila sa mga espiritu, o kaya ho naniniwala pa kayo sa mga zodiac sign, naglalaro kayo ng mga tinatawag nating Ouija board or spirit of the glass. Pag inuulit-ulit nyo po yan, namamanhid po yung puso natin sa kasalanan. At pagka po yan ay inuulit-ulit, mga kapatid, ang ano po dyan, ang bottom line po niyan, baka hindi po tayo Christian talaga. Kasi ang Kristiyano, magsasawa po siya sa mga kasalanan eh. Yes, nakakasala ka. Pero yung pangangalo niya, mga kapatid, lalong-lalo na yung mga pakikipagrelasyon ng hindi tama, ikasusuka na ho yan ng isang lalaking Kristiyano eh. Hindi ka na mag-e-enjoy dyan eh, dahil niliwanagan ka na ni Kristo, no? Hindi na tayo magiging addictive po masyado or addicted sa social media. Tumitingin tayo, nag-upload tayo, pero hindi yan ang kokontrol ng buhay mo, 8 oras. Puro Mobile Legend po kapatid, no? Hindi ho masasama na maglaro niyan o kaya po ay maggamit ng Facebook, mag-TikTok, pero kapatid, hindi umaabot ng 8 oras pataas po yan. Siguro ho, mga sabihin nyo na 10 minutes sa isang araw o kaya nakapag 30 minutes ka, mas marami pa rin dapat ang panalangin, mas marami pa rin po ang pagbababad natin sa salita ng Diyos. Kaya maraming salamat kay Crisel Radoban. Kamusta po si Brother Nel? Tingnan niyo po na isulat po ni Sister Crisel, ano po yung kalakasan ng kalaban sa kasalanan na ang ginagawa natin pag hindi kayo nagpapatawad. Thank you, Sister Crisel. Ikalawa ho, yung mga kasalanang sexual, mga lalaki, iwan nyo na yung mga kabit na yan. Mga kabataan, naku po, huwag kayong matutuwa po at mahuhumaling sa mga masasamang panoorin, lalong-lalo na yung pornografiya. Meron niyang attractive spirit yan. Pagka biktima ko kanyan, lumapit kayo sa akin at meron po akong ituturo sa inyo paano kayo makakatakas sa pornografiya. Ikatlo ho, kasalanang espiritual. Nagpapahula pa rin ba kayo sa Quiapo? Nagpapagawa pa rin po ba kayo ng kung ano-ano pong mga pongsoy? Naku, wag po kapatid. May mga Buddha statue pa ba kayo sa bahay ninyo? Naglalagay pa rin po ba kayo sa bahay ninyo ng mga santo-santo? Mga kapatid, kasalanang espiritual yan. Ano yung kinahuhumalingan mo kapatid? Ano yung addiction mo? Addicted ka ba sa maraming pagkain? Kain ka ng kain. Diyos-Diyosan ho yan. Addicted ka ba sa mga papanoorin po ng mga pornografiya? Diyos-Diyosan yan. Tanikala ng diablo yan. Addicted ka ba sa sugal, online sabong? Diyos-Diyosan yan. Addicted ka ba mga kapatid sa TikTok? Diyos-Diyosan yan. Huwag kayong magpapailalim yan. At ano yung kasalanang inuulit-ulit? Nasisiyahan ka ba na nandadaya ka ng kapwa mo, nagnanakaw ka? Lahat po yan ang sinulat ni Crisel, nagpapalakas po yan sa kalaban. Yan po yung mga kasalanang magbubukas ng pinto para magkaroon ng kalakasan po ang kalaban sa atin. Alam nyo mga kapatid, hindi lang tayo magpapasailalim sa Diyos para malabanan natin ang kalaban. Tinuruan tayo ng Diyos sa pamagitan ni Pablo na maging handa po. At ito ho ang ipipreach ko po naman sa susunod na linggo, sa unang linggo po. Ang sabi po ng ating pangwakas, ito ho, no, para prepared tayo sa pakikipagdigma. Ito ang sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 14 to 17. May pinasusuot po sa atin, ang tawag po dito,
yung mga baluti po, no? Yung armor of God. Ang sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 14 to 17. Kaya mo, may preaching na tayo. Itutuloy ko po sa preaching ito. Kaya nga maging handa kayo. Ibigkis ninyo sa bewang ang sinturon. Anong sinturon yan? Sinturon ng katotohanan. Tingnan nyo po, meron na tayong isusuot. At isuot ninyo sa dibdib ang baluti ng katwiran. Ano po yan? Breastplate of righteousness. Verse 15, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa. Ayan, yung footwear po in the readiness of spreading the word of God. At ano pa ho, lagi ninyong gawing panangga, shield, ano po, shield of faith, yung pananampalataya natin, panangga ho yan. At ang sabi po dito, isuot ninyo ang helmet. Ano ho, bakit ho helmet? Para protektahan po yung mga salita ng Diyos na itanim sa ating isipan. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at sa ating pong panlaban sa kalaban, gamitin nyo ang tabak ng Espiritu. Ano po yung sword of the Spirit? Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Sa linggo ho, tatalakayin natin ito, ang sinturon, ang baluti ng katwiran, ang sapatos, ang panangga, at ang tabak at helmet para tayo ho ay manalo sa kalaban. Hallelujah. Tingnan nyo, madali hong waksiin ang kalaban kung nasa sa atin pong kapangyarihan ng Diyos. At tinuruan tayo ng Diyos, ilagay natin ho yung helmet ng katotohanan, ilagay natin ho yung pong baluti po ng katwiran, breastplate of righteousness, yung atin pong sinturon po ng katotohanan, yung sapatos natin ng pangangaral po ng salita ng Diyos, yung atin pong panangga, mga kapatid, shield of faith, at lalo tigit, huwag nyo kakalimutan yung tabak. Hindi ka naman po pwedeng depensa ka lang. You have to attack the enemy also. Opensa tayo sa pamamagitan ng tabak, at ito po ay yung tabak ng Espiritu na nanggagaling po doon po sa salita ho ng Diyos. Magandang gabi po muli mga kapatid. Tayo po ay nag-excess po ng 5 minutes. Ako po ay nagpapasalamat. Pag-pray nyo po ako, makapagpahinga po ako dahil pagod na pagod lang po ako ngayon. Physically, kakain lang po ako at matutulog na po ako ngayon dahil pagod po tayo sa biyahe po. Pero gayon pa man po, isama nyo po ako sa panalangin po ninyo na patuloy po yung kalakasan natin at sa pagpapatuloy po ng katungkulan natin sa UST po na kanina po ay na-receive ko po yung balita na ako po ay binibigyan pa ulit ng 1 taon po ng pamumuno dun po sa UST at ako po ay nagpapasalamat sa Trust and Confidence bagaman nagsumiti na po ako ng resignation ko, tayo po ay hindi tinanggap at patuloy po na gusto po nilang maipagpatuloy yung atin pong nasimulan po na pamumuno. Kaya po maraming salamat po sa Panginoon. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin po bilang pagpapasalamat sa Kanya ngayong gabi. Salamat po Panginoong Ama sa muling kalakasan at muling karunungan po na ipinagkaloob niyo po sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng mga blessings na saksihan namin. Magsimula po sa mga kapatirang pinauunlad niyo mga negosyo, sa mga kapatiran po na lalo pong pinalalawak ninyo, nagkakaroon ng mga bagong tahanan, ng mga bagong pinagkukunan ng trabaho po nila. Maraming salamat po. Every time we pray, we see the movement and the answer of the Holy Spirit at sa mga pagpapatawad na ginawa ninyo, nakikita din namin ang pusong mapagpatawad po na patuloy Panginoon, wala kaming iba pong gagawin sa mundo na ito, kundi purihin ka, pasalamatan ka, paglingkuran ka at dakilain ka, mahalin ka ng buong puso, kaluluwa, kalakasan at ng aming pag-iisip. Kaya sa gabing ito po, bigyan niyo po kami ng kapahingahan, bigyan niyo po kami ng kagalakan ng paglilingkod sa inyo, bigyan niyo po kami ng isang mahimbing na pagtulog po, na sa pagising namin bukas, ikaw po ang numero 1 naming pananalanginan muli, at bibigyan ng mataas na pagdakil at pagpapasalamat. Kaya Ama, salamat sa lahat po ng mga nakinig, pagpalain niyo po sila, ito po ang aming sama-samang panalangin, sa banal na pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Muli po, magandang gabi, sumaatin po ang pagpapala, ang kagalakan po, at ang pag-ibig ng ating Panginoon. Magandang gabi po at mahal na mahal ko po kayong lahat.